Good day, classmate. Good day, ma'am. So, ang report ko po about sa open circuit test on transformers. Open circuit test. The purpose of the open circuit test is to determine the no load current and losses of the transformer, because of which their no load parameters are determined. This test is performed on the primary winding of the transformer. The wattmeter, ammeter, and the voltage are connected to their primary winding. So dito, ginagamit natin yung open circuit test para mahanap natin yung mga undetermined parameters. Gagamitin natin yun para mahanap yung equivalent circuit diagram. This test, yung itong test natin na to, itong open circuit test, ay gumagamitan natin ng wattmeter, ammeter, tapos yung AC source natin na kinakabit natin sa primary winding. The nominal rated voltage is supplied to their primary winding with the help of the AC source. So, yung voltage nga natin is na sinusupplyan siya ng AC source natin. This voltmeter measure the secondary induced voltage as the secondary of the transformer is open, those no load current flows through the primary winding. So, dahil nga bukas yung ano natin, yung secondary ng transformer, so walang current yung nagfo-flow doon. The voltage at rated frequency is applied to the low volt side with the help of the variac of variable ratio auto transformer. So dito, gamit yung auto transformer natin, hanggat hindi niya naaabot yung rated voltage ng LV side or low voltage side, is hindi natin makikita yung recorded reading ng ginamit nating mga ammeter and yung wattmeter. Yun. So ito yung itsura ng ng circuit pag gagamitan natin siya ng open circuit test. Ito yung itsura ng transformer. Circuit ng transformer. So dito makikita natin doon sa unahan yung AC supply. Tapos yung auto transformer nagsusupply siya doon sa primary winding natin. So, yung pumapasok dyan na voltage, yun na yung VO natin. Tapos, andyan din yung ammeter na nag-give siya ng no load current. Kasi nga open circuit tayo. So, yung nabibigay nito na ng result ng ammeter is pwede nating i-neglected na kasi nga sa sobrang liit nito wala man na tong masyadong epekto pa. Tapos yung input power natin na during test, na-indicate siya ng wattmeter reading. Kasi, syempre, yun nga, wattmeter. So, yung input power, yun talaga yung makukuha natin doon. Yung pag, di ba, ito nga, dahil naka-open circuit siya, yung power natin, consist siya ng core losses and copper losses. Pero nga, dahil yung current natin is sobrang mababa, yung copper loss natin is inineglect na din natin yan. So, next na po. From open circuit test, makukuha natin tong VO, IO, and WO. Binibigay na to, kung sa mga example problems na nakikita ko, binibigay na siya. So, yung VO, no load primary voltage slash rated voltage. Yung IO naman is no load primary current. Yung ito na yung sinasabi ko may very low value. Tapos yung WO naman natin is no load losses or core losses. WO is equals to VO times IO times cos pi O. So, dito sa equation natin na yan, makukuha natin yung cos O, cos pi O is equals to WO over VO times IO. Tapos yung IO or
no load power factor angle is mahalaga siya para mahanap natin yung mga ibang parameters na kailangan para sa equivalent circuit diagram. So, para makita natin kung ano yung halaga ng PIO, i-explain natin yan dito sa simpleng circuit na natin. Na dito makikita natin yung nakaparallel yung dalawang combination ng resistance and inductance. Yung resistance, makikita natin dito yung itong RC or core loss resistance. Tapos nakaparallel sa kanya yung XM or magnetizing resistance, reactance. Tapos, yung dumadaan sa RC na mula sa IO, ay ang tawag dyan sa IC na yan is core loss component of IO. Tapos yung dumadaan naman na IO dito sa XM is IU, magnetizing component of IO. So, gamit itong ano natin, itong simple circuit natin na to, makakagawa tayo ng phasor diagram. To. So, sa phasor diagram natin, dahil nga yung ano, yung IU natin, makikita mo siya na dahil may dalawa tayong currents na responsible sa flux creation. Yung IU will come in phase with the flux pi. So, magkasunodan siya dun sa flux pi, di ba? Tapos yung IU current natin is carried niya ang XM voltage across SM is VO. So, for pure inductor, voltage lead current by 90 degrees. Same voltage sila ng RC, so ang current ng IC is phase to VO. Kung yung IU ay naka-phase sa flux creation ng pi, yung IC naman natin naka-phase siya sa VO. Tapos para makukuha natin yung ano sa yung IO gamit ang federation of IC and IU. So makukuha natin yung no load primary current. Yung makikita naman natin yung angle niyan. Tapos simula yung sa IO to VO, doon naman makukuha natin yung pi or yung pi O or angle between VO and IO. So sa madaling salita, itong phasor diagram natin, makakuha na tayo dyan ng solution na nag-i-indicate na ang IC is equals to IO cos pi O and IU is equals to IO sin pi O. So dito sa IC na equation natin, makukuha natin yung RC or ang core loss resistance. RC or RO is equals to VO over IC. And dito naman sa IU natin, magagamit natin siya para makuha naman natin yung magnetizing reactance natin. XM is equals to XO is equals to VO over IU. So, the outcome of the circuit test is getting these two parameter RC, core loss resistance, and XM, magnetizing component of IO. So, mali pala itong magnetizing component of IO. Ito pala ay magnetizing reactance. Ayan. So, itong dalawa na to, ito yung parameters kasi na gagamitin natin para sa equivalent circuit diagram. Whatever the power measured by wattmeter will be nothing but core losses in the transformer. So, dahil nga sabi natin, 'di ba, na mababa na inineglect nitong OC test yung copper loss. So, ang matitira na lang talaga na kasama nung power natin is yung core loss. Yun na mismo yung lumalabas sa wattmeter natin. In open circuit test, we obtain core loss OC test. So dito sa OC test makukuha natin yung core losses. Sa
Ang copper losses naman, makukuha natin yan sa SC test or sim short circuit test. Equivalent circuit diagram of transformer, makukuha natin yan, gagamitin natin yung OC test and SC test. Kasi itong dalawang test na to, para sabihin natin magkapatid. Yan. Palagi silang magkasama para kung ano man yung hanapin ng para masolve natin ng maayos yung equivalent circuit diagram na hindi masyadong binibigay yung mga parameters. So, example na po tayo. Example problem. Obtain the equivalent circuit referred to high voltage side of a 400 over 200 volts 50 Hz single phase transformer from the following test. OC test is equals to, ito yung mga given sa OC test. 200 volts, 0.7 ampere, 70 watts. Tapos gagawin mo siya sa on LV side or low voltage side. Tapos yung SC naman, di natin itong didiscuss kung paano makukuha yung mga equivalent nitong SC. Pero ito yung mga given sa kanya. SC test is equals to 15 volts, 10 ampere, 80 watts on HV side, high voltage side. So, yung OC test lang yung gagawin natin dito. Tapos, kung makikita nyo yung tanong, 'di ba nakalagay dito is yung high voltage side. The the equivalent circuit referred to high voltage side. So, yun sa high voltage side, yung mga given doon, yung makukuha natin dong parameters is naka-stay lang. Ang hahanapin natin na is dun sa ang gagamitin natin para makakuha yung equivalent circuit is yung OC test. Yung makukuha natin sa OC test. Pero parehas natin gagawin yan if ginamit yan sa test, ganyan. Una, ma-OC test ka or SC test, tapos ma-equivalent circuit diagram ka naman. So, solution na tayo. So, at OC test, so, ang VO natin, 200 volts. Ang IO natin is 0.7 ampere. Ang WO natin is equals to 70 watts. So, katulad nga yung formula kanina, WO is equals to VO times IO times cos pi O. So, ano lang natin yan, substitute lang natin, 70 is equals to 200 times 0.7 times cos pi O. So, pag inayos natin yan, makukuha natin na yung cos pi O is equals to 0.7. So, para makuha natin yung pi O, makikita natin dito na pi O is equals to cos negative 1, 0 times 0.5. So, ang pi O natin is equals to 60 degree. So, una nating tatandaan natin pag magawa tayo ng OC test is una kunin natin yung cos pi O. Tapos, pag nakuha na natin yun, kunin na natin yung pi O, yung degree. Tapos, gagamitin natin yun para makuha yung sin pi O. Dito, ang sin pi O natin is equal to 0.8667. So, ang next step mo na dyan, kukunin mo naman yung IC or yung dumadaan na current sa RC natin, sa core loss resistant natin. Para makuha natin yung core loss resistance, syempre. Tapos, yung IU naman, hanapin din natin para makuha naman natin yung magnetizing resistance natin, ay reactance or XM. So, kaya ako pinakuha muna agad yung cos, tapos yung equivalent ng sin, para masagutan natin yun dito. Kasi tingnan nyo naman yung IC nga is equals to IO times cos pi O is equals to 0.7 times 0.5. So, makuha na natin na ang IC natin is equals to 0.35 amperes. Tapos dito naman sa kabila, sa IU naman, IU times sin pi O
is equals to 0.7 times 0.8667. So, ang IU natin is 0.6062 ampere. So, kunin naman natin yung RC and XM. RC is equals to VO over IC is equals to 200 over 0.35. So, ang RC natin makukuha natin is 571.4286 ohms. And yung XM naman natin is equals to VO over XU is equals to 200 over 0.6062. So, ang XM natin is equals to 329.919144 ohms. So, ito na, nakuha na natin yung RO and XO. Gagamitin natin siya para masagutan natin yung equivalent circuit diagram. So, alam nyo man na siguro to kasi na-lesson na to nung nakaraan. RO, ang may quit is equals to RO times yung voltage natin na 400 over 200 squared or is equals to 571.4286 times 4 is equals to 2.2857 kilo ohms. Tapos dun sa XO naman natin is equals to XO times 400 over 200 squared is equals to 329.9144 times 4 is equals to 1.3197 kilo ohms. So, makukuha natin yung ang magiging itsura na nung ano natin, nung circuit natin dito is ganito. Makikita natin sa baba yung makikita natin dito sa ating circuit na hindi natin masyadong pinakailaman yung kabilang side. Yung dun lang tayo sa LB side, sa primary side. Kasi nga, ang secondary side daw is kung alin nga yung tinutukoy do sa example kanina, do sa example sa sentence sa kanina, yun yung hindi mo dapat galawin. So, makikita natin na yung 400 volts ay pumasok dun sa primary side natin. Yan lang po. And thank you and God bless.